Nakita ng daga sa amin na kumain na naman ako ng atsara ngayon. Agad siyang nataranta. Direktang hinayla palabas mula sa lungga ang isang gintong bara para mapabuti ang buhay ko. Napatanga ako ng tuluyan. Ang gintong bara sa kamay ko ay halos 2 kilo ang bigat. Mas lalong kakaiba pa, natatakot ang daga na hindi ko kayang bantayan ang kayamanang ito. Kaya kinagat pa niya at dinala sa akin ang matagal nang nawawalang manual ng Bajikan. Ang pangalan ko ay Lin Feng. Isang ulilang sobrang hirap na ang natira na lang ay ang rehistro ng sambahayan. Buwan-buwan kailangan ko pang bayaran ng utang sa pagpapagamot ng mga magulang ko. Ang nag-iisang miyembro ng pamilya ko ay ang dagang araw-araw na lumalabas para kumain ng tira-tirang pagkain. Kagabi ng hating gabi, bumantong hininga ako sa harap ng lungga ng daga. Mukhang wala na akong maibabahagi pang pagkain sa iyo sa hinaharap. Humanap ka na lang ng ibang lugar para mabuhay. Pero bigla akong nakarinig ng isang kalabog. Agad kong binuksan ang ilaw. Nakita ko sa tabi ng kama ang isang payat na daga. Tinitingnan niya ako. May isang makinang na bagay na nakalagay sa harap niya. Halos kasing haba ng palad ko. Kinuskus ko ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwala. Nang sampailan ko ang sarili ko ng 2 beses. Nandoon pa rin ang gintong bara sa harap ko. Doon ko lang napagtanto na hindi ito panaginip. Ito ay tunay na ginto. Kung kukwentahin batay sa presyo sa merkado na 1,000 bawat gramo. Ang 2 kilo ay katumbas ng 2,000 gramo. Ibig sabihin ay 2 milyon. Umangat na ang buhay ko. Sa 2 milyong ito, hindi ko lang mababayaran ang 380,000 utang sa nayon. Mayroon pang 1,620,000 bilang ipon. Isang bagay na hindi ko kailanman pinangarap dati. Sa sobrang saya ay napatalon ako agad. Kaya agad kong kinuha ang nag-iisa kong natitirang tinapay. Maingat ko itong dinurog. Pagalang kong inilagay sa harap ng daga. Sa ngayon siya ang tunay kong ama. Kailangan ko siyang alagaan ng mabuti. At ang busog na daga ay napadighay. Ikinaway ang mga kuko at itinuro ang sira niyang lungga. Pagkakita nito agad kong sinabi kapatid na daga. Bukas gagawan kita ng bagong lungga. Tumango ang daga, umungol at gumapang pabalik. Pagkatapos kumalma, naghanap ako online ng paraan para gawing pera ang gintong bara. Kailangan ng bangko at tindahan ng ginto ng resibo ng pagbili. Pero may pawn shop na hindi nangangailangan ng resibo. Eksaktong tugma sa pinanggalingan ng Reg Along bigay ng kapatid na daga. Kaya kinaumagahan, dinala ko ang gintong bara at dumiretso sa pawn shop. Pagpasok pa lang humiling na agad ako na dalhin sa loob. Pagdating sa opisina, si Joe Ming ay walang pakialam nang ilabas ko ang gintong bara. Pero nang magsuot siya ng guwantes at timbangin ito, biglang nagbago ang kanyang mukha. Ito ay gintong bara mula sa sinaunang panahon. Kung ordinaryong gintong bara lang ito, ibinebenta man ng bangko o sariling gawa, ang halaga nito ay 197,357,000. Iyon ang presyong pangkalakalan ng mga gintong bara sa merkado. Ngunit iba ang sinaunang gintong bara. Hindi lang ito simpleng gintong bara. Isa rin itong anti-gang bagay. Hindi lamang nakabase sa presyo ng ginto. May mas malalim pa itong halaga bilang koleksyon o likhang sining. Ang ganitong isang gintong bara ay may halagang lampas sa iniisip ng karaniwang tao. Paulit-ulit na hinaplos ni Joe Ming ang ukit sa ilalim ng gintong bara na may tatak ng taong Jiajing. Pagkatapos ay sinulyapan niya ako. Napansin niyang medyo kinakabahan akong nakaupo sa silya. Mukhang espesyal ang pinanggalingan ng bagay na ito. Ngunit wala siyang pakialam. Hindi nagtatanong ng pinanggalingan ang pawn shop. Presyo lang ang ibinibigay. Pagkatapos ay dahan-daang ibinaba ni Joe Ming ang gintong bara. Ginoo, ang halaga ng gintong bar na ito ay lampas na sa saklaw ng aking autoridad. Kailangan kong hingin ang opinyon ng aming pinuno. Sige, pakibilisan na lang. Hindi nagtagal ay may 2 taong pumasok. Sa unahan ay isang matandang ubani ng buhok, na nakasuot ng tradisyonal na kasuotang tang. Sa likod niya ay isang babaeng nakasuot ng itim na profesional na bestida. Matangkad at bata pa ang pangangatawan. May hawak na tablet at isang bagong pares ng guwantes. Mula sa paliwanag ni Joe Ming, ang matanda ay si Gu Yuan. Isa siyang senior expert na namamahala sa Jubao Pavilion. Ang batang babae ay si Su Ching. Siya ang manager dito. Isinuot ni Su Ching ang guwantes sa kanyang mga kamay. At maingat na sinuri ito. Samantalang umupo si Gu Yuan sa silyang kaharap ko. Kinuha ang tsaa na kakabro lang ni Joe Ming. At dahan-daang nagsalita, mukhang hindi kita pamilyar Ginoo. Ano ang apelyido mo? Apelyido ko ay Lin Silintian. Ginoong Lin, ang pinagmulan ng gintong bar na ito. Siyempre, kung hindi ka komportableng magsabi ay ayos lang din. Gumawa ako ng isang kasinungalingan. Hindi ko kailanman sasabihin sa iba ang totoo. Matandang Gu. Tapos ko na itong suriin at ito ay tunay. Ang gintong bar na ito, hindi ko alam kung anong presyong nais ni Ginoong Lin. Kayo na ang magbigay ng presyo. Kung sa tingin ko ay angkop ay ibebenta ko. Ano sa tingin ninyo matandang Gu? 3 milyon paano? Batay sa kasalukuyang batayang presyo ng ginto na 1,000 bawat gramo. Ang 2 kilong ito
Ang gintong bar mismo ay nagkakahalaga ng 2 milyon. Dagdag pa ang premium sa koleksyon bilang sinaunang opisyal na gintong bar. Makatarungan na ang presyong ito. Nang marinig ko ang presyong ito, biglang kumislat ang aking mga mata. Ang gintong bar na ito ay naibenta ng 1 milyong mas mataas sa batayang presyo. Mayroon palang nakatagong premium, kaya nagkunwari akong nag-alinlangan sandali. Sa totoo lang ay desidido na akong ibenta. Ngunit kailangan ko pa ring itago iyon. Hindi pwedeng ipahalata na wala akong alam. Ginoong Lin, ang presyong ito ay ang pinakamataas na presyong kayang bilhin sa merkado. Sa totoo ay balak niyang bilhin ito sa humigit kumulang 2,200,000 at ibenta sa 3 milyon para kumita ng 800,000 pagitan. Hindi niya inaasahan na direktang sinabi ni Gu Yuan ang 3 milyon na halos pinakamataas na presyo sa merkado. Kaunti na lang ang maaaring kitin. Sa loob niya ay nagtataka rin siya kung bakit ganito ang presyong ibinigay ni Gu Yuan. Sige, ganitong presyo na. Sa sandaling pumasok ang 3 milyon. Pinigil ko ang matinding tuwa. Tinanggap ko ang calling card ni Suchin. At agad na umalis. Alaunan ko lamang nalaman na pinili ni Gu Yuan ang gintong bar dahil sa halos perpektong kondisyon nito. At inakalang mayroon pa akong mas maraming kayamanan kaya binalak ang pangmatagalang pangingisda. Pagkalabas ko ng pawn shop, sa sobrang saya ay sinampal ko ulit ang sarili ko. Pasakit ngunit masarap sa pakiramdam. Biglang sumabog ang tuwa at kaba ng bigla ang pagyaman. Hindi ko alam kung paano gagastusin ang 3 milyong ito. Kaya sumakay ako sa luma kong electric bike. Umiikot-ikot sa kalsada ng kalahating oras. Sa wakas ay kumalma rin. Unahin munang bayaran ang 380,000 utang sa mga taga-nayon. Sa sandaling mabayaran ang lahat ng utang, sumigaw ako sa hangin. Tatay, nanay, wala na tayong utang sa iba. Kailangan ng pagplanuhan ng maayos ang natitirang pera. Pero ang unang gagawin ay bumili ng bahay. Magkaroon ng sarili kong lungga. Doon palang masasabing tunay ng nag-ugat sa lungsod na ito. Tiningnan ko ang presyo ng mga bahay. Pinili ko ang isang medyo mataas na uri ng komunidad na Xiying Jiayuan. Opisina ng bentahan 5,638. Kaya dumiretso ako sa sales office ng Xiying Jiayuan. Ang sumalubong sa akin ay isang babaeng naka-uniformeng bestida, na may maayos at pinong make-up. Paglapit niya ay natigilan siya nang makita ako. Lin Feng. Ako rin ay natigilan. Tinitigan ko siyang mabuti. Parang pamilyar ang mga mata at kilay. Pero hindi ko agad maalala. Kaklase mo ako noong middle school. Si Suyaw. Magkatabi pa nga tayo noon. Ikaw pala, grabe ang laki ng pinagbago mo. Hindi kita agad nakilala. Ikaw naman halos hindi nagbago. Ay oo nga pala. Ano ang pakay mo rito? May inaasikaso ka ba dito? Bibili ako ng bahay. Diretso kong sinabi. At sinabay ko ring tanungin kung may diskwento. Mukhang nagulat si Suyaw. Hindi niya namalayang sinipat niya ako. Sa suot kong mukhang bagong laban na damit. Sa itsura ko ay talagang hindi mukhang kayang bumili ng bahay. Matapos niyang paulit-ulit na tiyakin na bibili talaga ako ng bahay. Iminungkahi niyang gawing 75%. Sa loob ng 1 oras ay pumili ako ng 110 metro kwadradong unit. Diretso kong sinabi na babayaran ko ng buo. Sa gulat ay hindi makapagsalita si Suyaw. Agad siyang tumakbo para mag-apply sa manager. Sa huli ay nakuha niya para sa akin ang diskwentong 73%. Sa kabuuan ay naging 1,023,000. Matapos bayaran ang lahat, may natira pang 1,577,000 sa card ko. Sapat na iyon para sa renovation at mga susunod na gastusin. Matapos makumpleto ang lahat ng papeles, sumakay ako sa maliit kong electric bike para isama siya sa kainan. Sa daan ay napakunot noo si Suyaw nang makita ang sasakyan. Punong-puno ng pagkasuklam ang mukha. Bakit ganitong sirang sasakyan pa ang gamit mo? Hahaayos pa naman ang motor na ito. Kaya pa itong gamitin ng 2 taon. Sa hapunan, paulit-ulit akong tinanong ni Suyaw kung paano ako yumaman. Puno ng kuryosidad ang mga mata niya. Halatang inakala niyang nagsumikap ako gamit ang sariling kakayahan. O may nalaman akong paraan ng pagkita ng pera. Syempre hindi ko siya pwedeng sabihan ng totoo. Kaya sinabi ko na lang na nanalo ako ng 2 milyong loto. Pagkasabi ko nito, biglang nawala ang sigla sa mukha niya. Naging malamig ang pakikitungo niya. Sa buong kainan, tahimik lang na kumain si Suyaw. Hindi na siya kusang nagsalita sa akin. Pero hindi ko naman ininda ang pagiging malamig niya. Ang tinitigan ko lang ay ang huling bill na lampas 1,000. Napangiwi ako sa sakit ng loob. Pero naisip kong sulit naman dahil nakatipid ako sa pagbili ng bahay. Pagkatapos kumain, hinahatid ko siya sakay ng electric bike sa inuupahan niyang lugar. Matapos siyang umakyat ay saka lang ako umalis. Wala akong namalayang anuman. Sa mismong gusaling tinitirhan niya, may isang pares ng matang mahigpit na nakatitig sa likod kong papalayo. Sa daan pa uwi, bigla kong naalala ang kapatid kong daga sa bahay. Kumain ako ng masarap sa labas. Hindi ko pwedeng pabayaan ang dakilang bayani na iyon. Kung wala siya, huwag nang banggitin ang pagbili ng bahay. Kahit isang hot pot meal ay imposible.
Pumunta ako sa tindahan ng gulay para bilhan siya ng masarap. Bumili ako ng kalahating inihaw na pato, mga hita ng manok at kaunting karne ng ulo ng baboy. Pagdating sa bahay, pagkabukas ng ilaw, sumigaw ako sa lungga ng daga, kapatid na daga. Marami akong dalang masasarap para sa iyo. Lumabas ka na, naamoy din ng daga ang bango. Kaya dali-dali itong gumapang palabas ng lungga. Inilagay ko ang kalahating inihaw na pato sa cabinet, at binigyan ko rin siya ng kaunting tubig. Umupo ako sa tabi at inayos ang mga hita ng manok at karne ng baboy. Ito ay para sa pagkain mo bukas. Sa sandaling iyon, sunod-sunod na tumunog ang cellphone ko. Pagbukas ko, ay nakita akong nag-add sa akin bilang kaibigan. Ikaw ba si Lin Feng? Ako si Jiang Man, kaibigan at matalik na kaibigan ni Suyaw. Nakita kitang hinatid si Yao Yao kanina, kaya nagtanong ako tungkol sa iyo. Sa tingin ko ikaw ay matino, masipag, gusto kitang maging kaibigan. Ito ang litrato ko. Pagbukas ko at tiningnan, ang babaeng nasa litrato ay nakasuot ng puting mahabang bestida. May suot na mataas na sandalyas. Mukhang malinis at maganda, lalo na ang mahahaba niyang mga binti. Maputi at mukhang bata. Napatingin ako ng matagal. Hindi ako gaanong marunong makipag-usap sa mga babae, maliban na lang kapag nagde-deliver at nagsasabi ng ilang salitang may kinalaman sa trabaho sa mga kliyente. Karaniwan halos wala akong masyadong pakikisalamuha sa mga babae. Nag-alinlangan ako sandali, isang pangungusap lang ang nireply ko. Pagkatapos ay hindi na ako nag-reply, pero sobrang masigla si Jiang Man. Hindi nagtagal nag-message ulit siya, kumusta? May oras ka ba bukas? Lumabas tayo at maglibang. Pasensya na, wala akong gaanong oras. May trabaho ako bukas. Makalipas ang ilang minuto, biglang lumitaw ulit ang mensahe niya. Pagkatapos ng trabaho. Pagkatapos ng trabaho may kaunti naman akong oras. Hihintayin kita matapos. Ililibre kita ng pagkain. Magkilala tayo ng formal. Libre ng pagkain, ang ganda naman. Hindi ko sinasadyang nag-reply ako ng oo naman. Kita tayo bukas ha. Hindi pa ako nakakatanggi. Nag-message ulit siya, ng isang mensahe. May bahid ng lamang ang tono. Gabi na, matutulog na ako. Good night, Kuya Lin. Ang baho mong straight na lalaki. Ang init-init na ng pag-aya ko para maglibang. Hindi pa rin niya binanggit ang panlilibre ng pagkain. Kailangan pang ako ang magsabing maghintay lang. Kinabukasan ng madaling araw, hinugot ko ang sinaunang manual ng bajikan na dala ng kapatid na daga. Ibinuklat sa mesa at sinuri ng mabuti. Sa buong buhay ko hindi pa ako nag-ensayo, ni hindi ko alam kung ano ang bajikan. Kaya ginaya ko na lang ang bawat galaw ayon sa mga guhit sa libro. At inisa-isa kong unawain ang bawat paliwanag sa teksto. Kahit mabagal ang ensayo, pero sinikap kong gawing tama at matatag ang bawat galaw. Hindi ako naglakas loob na maging pabaya kahit kaunti. Diretso akong nag-ensayo ng halos 2 oras. Babad sa pawis ang buong katawan ko. Malagkit at sobrang hindi komportable. Naligo ako ng malamig na tubig. Nagpalit ng malinis na damit. At nagmadali akong pumasok sa trabaho sa delivery company. Sa oras ng tanghalian, sadyang dumaan ako sa botikang herbal. Sinunod ko ang Race 8 sa lumang aklat at bumili ng isang buong pakete ng mga halamang gamot. Bumili rin ako ng isang palayok na luwed. Pagkatapos makauwi galing trabaho, agad kong inilagay ang mga gamot sa palayok para pakuluan. Hindi nagtagal ay nakagawa ako ng isang palayok ng maitim na sabaw ng gamot. Amoy mapait at makunat. Pinisil ko ang ilong ko at ininom ang kalahati. Ang natira ay ibinuhos ko sa isang balde. Hinubad ko ang mga damit ko. Ibinabad ang buong katawan ko. Maligamgam ang sabaw ng gamot. Matapos magbabad ng kalahating oras, nawala agad ang pagod sa katawan ko. Pakiramdam ko ay magaan at presko ang buong katawan. Pagkatapos maglinis ng katawan, huli akong nagmadaling bumalik sa delivery company para magtrabaho. Pagkababa ko sa trabaho sa gabi, dumating agad ang mensahe ni Jiang Man. Minamadali niya akong sunduin siya. Sumakay ako sa luma kong electric bike papunta sa inuupahan niyang lugar. Nakita ko ulit siyang lumabas na maayos ang ayos at maganda. Nakasuot siya ng damit na may bulaklak. May suot na maayos na light makeup. Nang makita niya ang helmet sa ulo ko, at sinulyapan ng electric bike kong puno ng gasgas. Walang pagbabago sa mukha niya. Ngunit may bahagyang pagkainis sa mga mata niya. Tahimik siyang bumubulong sa isip. Nanalo na nga sa premyo, hindi pa marunong magpalit ng magandang sasakyan. Talagang isang kuripot na lalaki. Kuya Lin, kakagaling mo lang ba sa trabaho? Oo, ikaw naman. Matagal na akong tapos. Pisina lang ang trabaho ko. Medyo magaan lang. Kuya Lin, pagod ka ba sa trabaho ngayon? Umiling ako. Hindi naman. Uminom ako ng sabaw ng gamot. Kahit naging abala buong hapon. Pakiramdam ko ay puno pa rin ng lakas ang katawan ko. Pagdating namin sa restaurant na pinili ni Jiang Man, nag-order kami ng ilang putahe. Habang kumakain ay nagkukwentuhan kami. Habang iyon ay marami siyang itinatanong tungkol sa pamilya ko. Nang malaman niyang taga-probinsya ako, at maagang namatay ang mga magulang ko, hinawakan niya ang kamay ko. Kuya Lin, huwag kang malungkot. Gaganda rin ang buhay sa hinaharap.
Ang biglaang pag-comfort ay talagang nagdulot ng kaunting damdamin sa akin. Pagkalipas ng isang oras, nang dumilim na ang paligid, hinahatid ko si Jiangman pa uwi. Uuwi na muna ako, Jiangman. Mag-ingat ka sa daan. Paalam Kuya Lin. Kinawian ako ni Jiangman. Habang pinapanood ang likod kong papalayo sakay ng motor, kumagit ng labi si Jiangman. Talagang pinabayad niya ako ng pagkain. At bukas ay ililibre ko pa siya ng sine Linfeng. Sinamantala mo ako. Pagkabigkas ng mga salitang iyon, biglang sumagi sa isip niya ang sinabi ni Suyaw. Agad na lumino ang kanyang mukha mula sa lungkot. Matapos bumili ng bahay may matitira pang 6 o 700,000. Ang perang iyon ay eksaktong puhunan na matagal na niyang pinapangarap para sa beauty salon. Pag naiisip iyon, agad na naglaho ang kaunting pag-ayaw niya kanina. Abalang nagkakalkula ang maliit niyang plano sa isip. Hindi ba pagkain at sine lang iyon? Basta mapapayag si Lin Feng na kusang maglabas ng pera. Ano lang ba ang kaunting effort na iyon? Samantala ako sa sandaling iyon, ay walang kaalam-alam sa lahat ng ito. Napakasaya ng pakiramdam ko. Sa daan pa uwi, hindi ko pa napigil ang hamyuni ng munting kanta. Pagdaan sa tindahan ng gulay, binilhan ko ang daga ng hita ng manok leeg ng pato at pakpak ng manok. Pagdating sa bahay, pinakain ko ang daga ng karne ng ulo ng baboy. Naligo ako at humiga sa kama. Nag-message ulit si Jiangman at nakipag-usap sa akin. Halatang sobrang masigla siya, tuloy-tuloy ang paghahanap ng mapag-uusapan. At nagbabahagi pa ng maliliit na detalye ng kanyang araw. Kinabukasan ng umaga, habang papalabas para magsipilyo, bigla kong nakita sa sahig sa likod ng pinto ang isang liham. Halatang may nagsuksok nito sa siwang ng pinto kagabi. Napuno ng pagtataka ang isip ko. Kaunti lang ang kaibigan ko sa lungsod na ito. Kahit ang mga kakilala, kapag may kailangan ay direktang nagmemensahe o nakikipagkita. Sino ang mag-aabala pang magpadala ng liham? Dahan-dahan akong lumapit, yumuko at pinulot ang sobra. Maingat na binuksan, at binasa ang laman ng sulat. Sa sandaling iyon ay biglang nag-iba ang aking anyo. Ang nagpadala ng liham na ito, ay siya palang mabait na taong dating humiram ng gamit sa bahay ko. At nag-iwan pa ng 200 piso bilang kabayaran. Sa pagkakataong ito ay muli siyang nagpadala ng pera. Nakababatang kapatid, doon ay hindi ko sinasadyang masira ang kandado ng inyong pinto. Hindi ako mapalagay sa loob. Natatakot akong wala kang pera pampalit ng kandado at maapektuhan ng pamumuhay mo. Sa pagdaan ko ngayon, nais kong iabot sa iyo ang pera para sa pagpapagawa ng kandado. Pagdating ko, naamoy ko agad sa tapat ng inyong pinto ang matapang na amoy ng gamot. Pare-pareho tayong naghihirap sa buhay sa labas. Narito ang 500 piso. Ito ay kaunting abuloy mula sa kinita ko kamakailan. Tanggapin mo at magpakabuti ka sa buhay. Huwag kang malungkot, lilipas din ang masasamang araw. Isang taong napadaan lamang. Medyo natulala ako. Ano ba ang nangyayari? Tinitigan ko ang nilalaman ng liham. Parang ang tingin niya ay sobrang naghihirap ako. Mukhang nagkamali siya ng akala. Pag naiisip ko ito, hindi ko alam ang dapat sabihin. May pera na ako ngayon. Nakakahiya namang tanggapin ang perang ito. Tungkol naman sa pagpapaliwanag, na magsasabi ako sa isang estranghero na may pera na ako. Pakiramdam ko ay hindi siya maniniwala. Baka lalo pa siyang mag-isip ng kung ano-ano. Kailangan kong hanapin ang mabait na taong ito. At ibalik sa kanya ang pera. Ngunit paano ko siya mahahanap? Napaisip ako. Sa sandaling iyon ay muling gumapang palapit ang daga. May hawak na libro sa bibig. Kinuha ko at tiningnan. Biglang nanlaki ang aking mga mata. Ito ang Zaiyuan Jilo na isinulat ni Song Si, ang opisyal ng investigasyon ng Dakilang Song. Salamat kapatid na daga. Lumapit ako at marahang hinaplos ang ulo nito. Pinakain ko ang daga ng leeg ng pato na binili kagabi. Matapos pakainin ang kapatid na daga, kinuha ko ang Zaiyuan Jilo na kakadala lang nito. Nakita kong ito ay isang lumang dilaw na libro. Hindi ko maiwasang magtaka sa isip ko. Makakatulong kaya ang librong ito para mahanap ang mabait na taong iyon? Pagbukas ko, makapal na nakatala sa loob ang iba't ibang paraan ng pagsusuri, kasama ang buong proseso at loikan ng paghatol ni Song Si. Mula sa obserbasyon sa lugar hanggang sa paghinuha ng mga pahiwatig, bawat detalye ay masusing inilalarawan. Habang nagbabasa ako ay lalo akong nanguhumaling. Parang biglang lumino ang aking isipan. Maingat kong inilagay ng maayos ang Zaiyuan Jilo at ang manual ng Bajikan. Pagkatapos ay muling kinuha ang manual at nag-ensayo. Noong unang araw ay sablay-sablay pa. Sobrang hindi pamilyar ang mga galaw. Ngunit sa ikalawang ensayo ay naging natural na. Bawat galaw ay mabilis at eksaktong naisagawa. Sunod-sunod akong nagsagawa ng ilang set ng suntok. Babad na naman sa pawis ang buong katawan ko. Naligo ako, at nagpalit ng malinis na damit. Sadyang inilagay ko ang Zaiyuan Jilo sa bag, bago magmadaling pumasok sa delivery company. Matapos may hatid ang mga padala sa umaga, sinamantala ko ang oras ng pahinga, at nagbasa ng ilang pahina ng libro. Habang binabasa ay lalo kong humahanga sa husay ng loikan nito. Bandang 2:00 ng hapon, biglang may pumasok na mensahe sa cellphone ko. Galing ito sa kliyenteng madalas magpadala ng package na si Xia Wanxing.
Noong una ay hindi ko alam ang tunay niyang trabaho. Hanggang isang beses na hawakan ko ang package niya. At napansing sira ang balot. Nang bumalik ako sa kanya para ipaayos ang balot, doon ko lang nalaman na isa pala siyang online streamer na nagbabahagi ng fashion at styling. Dahil ako ang laging naka-assign sa delivery sa lugar na ito. Sa kakabalik-balik ay naging pamilyar na kami. 25 taong gulang si Xia Wanxing. Mas matanda siya sa akin ng kaunti. Medyo pala kaibigan ng ugali niya. Ayon sa napagkasundo ang oras, pagkalipas ng 10 minuto, sumakay ako ng elevator papunta sa palapag ng kanyang unit. Pagliko ko sa sulok ng pasilyo at handa ng pumatok, bigla kong nakita ang isang aninong may suot na sombrero. Palihim na nakadikit sa mata ng pinto ng bahay ni Xia Wanxing. Palihim na sumisilip sa loob. Paminsan-minsan ay gumagalaw pa ang katawan. Halatang may masamang balak, kung noon iyon, sa payat kong pangangatawan. Kapag nakaranas ng ganito, tiyak na tatawag muna ako ng tulong at hahanap ng pamalo, para lang magkaroon ng lakas ng loob. Pero nitong mga huling araw ay nag-ensayo ako ng bajikan. Kahit wala pang malaking pagbabago sa katawan, malaki ang nadagdag sa tapang ko. Isang bugso ng matuwid na lakas ang umangat mula sa dibdib ko. Inabot ko ang isang bagay sa pasilyo. Isang mop na hindi ko alam kung kanino. Mahigpit kong hinawakan ng hawakan at nilapitan siya. Sino ka? Ano ang ginagawa mo? Biglang nanigas ang katawan ng lalaking may sombrero. At nanginginig siya. Isang kamay ay hinihila ang zipper ng pantalon. Habang biglang tumakbo palayo sa kabilang direksyon. Iwinasiwas ko ang mop at malakas na tumama sa likod ng lalaki. Bumagsak siya sa sahig at napasigaw sa sakit. Pagkatapos ay gumapang at pilit na tumayo at mabilis na tumakas pababa sa emergency stairway. Hindi ko siya hinabol. Pinanood ko lang mula sa malayo ang pagtakas niyang parang asong lobo. HMP, tingnan natin kung maglakas loob ka pang bumalik. Ate Wanxing, nandito na ako. Ate Wanxing, nasaan ang gamit? Maganda ba ang suot ko? Maganda. Nasaan ang pinapadala mong gamit? Ganyan kayong mga lalaki, mabilis magsawa sa bago. Nandito ang gamit. Ikaw na ang kumuha. Nga pala, kanina sa tapat ng pinto mo, may nakita akong kainahinalang anino na sumisilip. Pinaalis ko na siya. Mukhang hindi na babalik. Pero mag-ingat ka pa rin itong mga araw. Huwag basta magbukas ng pinto sa estranghero. Talaga nakita mo. Kamakailan pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Hindi ko inakalang may tao talaga. Baka dati siyang bumili ng gamit dito. Hindi ko siya kilala. Sige, uuwi na ako, Ate Wanxing. Sandali. Tulungan mo akong magtapon ng basura. Kunin mo itong 500. Hindi ito tip, bayad ito sa tulong mo. Kapag makita mo ulit ang taong iyon, tatawagin kita para paalisin siya. 500 bawat beses hindi pwede. Ate Wanxing, hindi rin madali ang kumita ng pera. Hindi ko talaga matatanggap ang perang ito. Natigilan sandali si Xia Wanxing. Inayos ang buhok sa noo. At ngumiti, talagang tapat ka Xiaofeng na kapatid. Hindi ka mapagsamantala, kung ganoon kunin mo na lang ang 100 bilang bayad sa oras mo. Kailangan pa ring bumawi kahit papaano. Bago umalis, umikot muna ako sa tapat ng bahay niya. Sinigurong hindi ko na nakita ang kaina-hinalang lalaki. Nang wala na talaga, saka lang ako nakahinga at umalis. Sa oras na iyon, si Xia Wanxing ay nakatayo sa itaas at nakatingin sa akin. Mahinang napangiti at nagsalita sa sarili. Ang batang kapatid na ito. Sa susunod maghahanda ako ng mas maayos na pampalit sa kanya. Bandang alas 5 ng hapon, natanggap ko ulit ang mensahe ng pagkuha mula sa mahirap pakitunguhang Tita Chen. Isa siyang retiradong guro na mag-isang nakatira. Napakapili sa lahat ng bagay. Madalas niya akong paghintayin nang wala sa oras. At madalas pang magreklamo. Wala akong magawa kundi tumakbo agad papunta roon. Pagdating sa tapat ng bahay niya, nakita kong bukas ang pinto. Nakahandusay siya sa sahig na nakadapa. Biglang kumabog ang dibdib ko. Tinawag ko siya pero walang tugon. Sinuri ko ang hininga. Wala na siya, kaya agad akong tumawag ng pulis. Habang hinihintay ang pagdating ng pulis, naalala ko ang librong Zai Yuan Jilo na binabasa ko kamakailan. Kaya nagsuot ako ng plastic na bag at sinilip ko muna. May kaunting init pa sa leeg niya. Kakapumanaw lang niya. Sa tabi ng paa may maliit na bahid ng madulas na tubig na may amoy. May ilang beses na tinamaan ang likod ng ulo. Maraming dugo ang umagos. Pero pakiramdam ko may mali. Karaniwan ay malinis siya sa katawan. Ngunit kakaiba ang pwesto ng bahid ng tubig. Ang posisyon ng pagkakahandusay niya ay hindi mukhang gaya ng inaasahan kung inatake mula sa likod. Habang pinag-iisipan ko ito,